Ngayon, ang ating lesson ngayon ay tungkol doon sa The Lord will be your confidence. Ang Biblia ating gagamitin sa Tagalog ay ang dating Biblia, sa English naman ay ang King James Version, maliban na kung babanggitin. So the Lord will be your confidence, na kung ating tatagalogin, ang katapat na Tagalog niyan ay ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala. Kinuha natin mga kapatid ang title niyan dito sa ating main verse sa Proverbs 3:26. Ang sabi rito, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ng iyong paa sa pagkahuli. For the Lord will be your confidence. Yan sa New King James Version natin kinuha, yung title natin. And will keep your foot from being caught. Ibig sabihin, dahil ang Panginoon ang ating, nasa Panginoon nakalagak ang ating pagtitiwala, yung confidence, ay iingatan ng ating mga landas. Nabanggit kasi yung paa, di ba? Iingatan ng yung paa sa pagkahuli. Hindi tayo matitisod, hindi tayo mahuhulog sa trap. Bakit? Kasi ang Panginoon ang ating pagtitiwala. Ang popular na idea, mga kapatid, ay yung magkaroon tayo ng confidence sa ating sarili o self-confidence. Yun ang popular di ba? Nadidinig natin, sige, ituloy mo yan. Tuloy mo lang yan, magtiwala ka lang sa iyong sarili na magagawa mo yan. Kayang-kaya mo yan. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka, magagawa mo yan. Yun ang kadalasan na itinuturo natin. Alam niyo mga kapatid, nung araw pa hanggang ngayon, talagang pilit kong hinahanap sa banal na kasulatan yung tungkol dyan sa self-confidence. Wala akong makita talaga na ang Biblia ay nagtuturo ng self-confidence. Ano ba yung self-confidence na tinatawag? Ito, sang-ayon sa Merriam and Webster Dictionary, ang definition of self-confidence ay confidence in oneself and in one's powers and abilities. So, tiwala sa sarili at sa kapangyarihan at kakayahan ng isang tao. Ayan daw ang ibig sabihin ng self-confidence. Sa sarili. Ang pagtitiwala mo, na kanino? Nasa sarili mo. Ayan ang sa psychology, nadidinig natin yan, magkaroon ka ng self-confidence. Hindi ko alam kung ano ang pinanggagalingan nyo. Ngayon, ang pinanggagalingan ko, dito sa Merriam-Webster Dictionary. Pag sinabi yung self-confidence, common sense naman. Literal, self-confidence. Confidence sa self. So, yun ba yung tinuturo ng banal na kasulatan? Hindi ho. Alam niyo, ang ilang mga salita na katulad ng synonyms ng self-confidence, ayan, yun ang mga nakalista dyan. Aplomb, ibig sabihin complete and confident composure of self or self-assurance. O self-assurance. Sabi nga niyo, assurance, confidence, self-assurance, self-assuredness. Self-assuredness, yun din yan magkakasing kaulugan yan sa sarili rin, na pagtitiwala, di ba? Self-esteem, ito yung self-esteem, yung pagpapahalaga sa sarili. Yung tingin mo sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Yung focus mo sa sarili mo lang. Self-trust, pagtitiwala sa sarili. Alam nyo, sa Biblia, kung titingnan natin, lalo pag tingnan natin sa New King James Version, para bagang kontra ang Biblia doon sa self-confident. Tingnan nyo, basahin muna natin sa English. Proverbs 14:16. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Yung fool daw, nagre-rage siya, hindi siya nakapagpipigil, nagre-rage siya, gagalit siguro, and is self-confident. Self-confident yung nasa kanya. Sa Tagalog, ang matalinong tao ay maingat at sama-samay umiiwas. Kapag matalino ka, ito daw ang tunay na matalino, yung wise man. Natatakot siya. Sabi sa English, a wise man fears and departs from evil. Ang matalinong tayo maingat. Maingat siya. Bakit? Kung titingnan mo sa English, kaya siya maingat, may takot siya. Di ba? Tapos umiiwas siya sa masama. Hindi siya padalos-dalos. Pero yung kabaligtaran nun, yung hangal, ngunit iwinawaksi ng hangal ang pagpipigil. Kaya nga sa English, but a fool rages
Wala siyang pagpipigil, nagre-rage agad siya. At siya'y walang ingat. Yung walang ingat, yung salitang walang ingat, katumbas no sa English, self-confident. Bakit ba nagkaganyan yan? Walang ingat, self-confident. Pag tinignan natin sa context, mga kapatid, kaya walang ingat ang pagkakagamit sa Tagalog yan. Kasi wala siyang pagpipigil eh. Inilalabas agad niya yung rage niya eh. Hindi siya umiiwas sa masama. Hindi siya nag-iingat. Kaya walang ingat. Kabaligtaran kasi, nauna, matalinong tao ay maingat. Ang kabaligtaran naman nun, yung hangal. Kabaligtaran na matalino, hangal, di ba? Ay yung matalino, maingat, umiiwas sa masama. Yung hindi matalino, walang pagpipigil at walang ingat. Alam mo yung salitang walang ingat at na-translate na self-confident doon sa New King James Version. Sa wikang Hebreo, dahil Old Testament yan, wikang Hebreo, ang pagkakasulat ng mga salitang yang walang ingat at self-confident sa English ay batak sa Hebrew word. Nang ibig sabihin, figuratively, o makasagisag, to trust, magtiwala, be confident or sure, magkaroon ng pagtitiwala at sigurado, be bold, confident, secure, sure. Yung bold, yung boldness, di ba? Yung talagang matapang ka. Careless one, careless woman. Walang ingat nga, di ba? Careless. Tapos, sabi dito, put confidence, make to hope. Para bagang dinadala ka sa isang pag-asa. But, put to trust o kaya make to trust. So, ganun yun, no, mga kapatid. No? Kaya, pagkakasalin dito, walang ingat. So, okay lang na isalin na walang ingat yan at okay lang din na self-confident. Sapagkat yun sa sarili lang umaasa. O ito pa, para maging malinaw para sa bawat isa sa atin, na ang Biblia ay hindi nagtuturo ng kumpiyansa, na ilagak natin ang kumpiyansa o tiwala natin o confidence sa mga tao, maging sa sarili natin. At sabi sa Awit 118 verse 8, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Yung manganlong trust, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Yung confidence in man, yung salitang man o tao, kasama ako, kasama ka rin, kapatid. Na hindi tayo dapat maglagak ng tiwala sa tao. At kung pe-personally natin, hindi tayo dapat maglagak ng tiwala sa atin. Tapos ang sabi pa doon sa sumunod na talata, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Mga pangulo dyan, mga princess, yung mga matataas na tao sa lipunan. Mas mabuti raw magtiwala ka sa Panginoon kaysa magkaroon ka ng kumpiyansa, confidence sa mga prinsipe o sa mga pangulo, sa mga princess. So nakita nyo, no? Hindi tayo in-encourage ng banal na kasulatan tungkol sa self-confidence. Pero in-encourage tayo ng banal na kasulatan na magkaroon ng confidence. Anong klaseng confidence? Confidence sa Panginoon. Yun ang nais ng Diyos na taglahin natin. So nakita nyo, no? Yung pagkakaiba ng turo ng sanlibutan at turo ng banal na kasulatan. Kailangan natin ng confidence. Bakit ba hindi? Kailangan anong klaseng confidence? Confidence sa Panginoon. Hindi yung sa sarili mo. Dahil hindi naman natin hawak ang buhay. Ang daming aral, ang daming talata sa banal na kasulatan na nagtuturo sa atin na bakit ka naman magtitiwala sa sarili mo, sa sarili mong plano? Magtitiwala ka, hindi mo nga alam kung ano ang ilalabas ng bukas. Hindi mo alam kung ano mangyayari mamaya-maya lang. O tayo isang singaw, sandaling panahon ay lumilitaw. Pagdakay na papawi, paano ka magtitiwala doon sa plano mo? No? Dapat lahat ng plano natin ay ilagak natin sa Panginoon. Lahat ng kumpiyansa natin, pagtitiwala, ay ilagak natin sa Panginoon. Dapat may guide tayo. At ang guide natin ay ang Panginoon Diyos. Sabi nga rito sa Proverbs 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag daw tayo manalig sa sariling pagkakaunawa natin. Dapat ang pagtitiwala natin ay nakasalig sa Panginoon, sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Buong puso, dapat ay magtiwala tayo sa Panginoon. At sabi pa rito, yung sumunod na talata pa rin, magkasunod lang, sa verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas.
So, kilalanin mo siya. Paano mo kikilalanin ang Panginoon? Di ba? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Dapat kilala mo siya, alam mo ang Kanyang mga salita, nag-aaral ka palagi ng salita ng Diyos. Kasi paano ka tuturuan at Kanyang ituturo ang iyong mga landas? Paano ka tuturuan ng Panginoon kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos? Iba, iniisip lang ganun O, Panginoon, tulungan mo po ako kahit hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Ayaw ko ng Bible study. Basta gagabayan ako ng Panginoon. Pwede bang ganun? Hindi po pwedeng ganun Sabi nga sa mga nababasa natin mga talata sa banal na kasulatan Ang banal na kasulatan na makapagtuturo sa atin ng karunungan tungo sa kaligtasan. Ang wisdom ang ibinibigay sa atin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya sabi nito verse 7, continuation yan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Huwag daw tayo magpakapantas. Ang tingin natin sa sarili natin wise tayo. Dapat ang tingnan natin, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon. Pabayaan natin ang Panginoon mag-guide sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Doon natin may apply yan. Yung trust in the Lord with all your heart. Madalas gamitin yan. Popular din yan Paano? Nagtatrust ka sa Panginoon hindi ka naman nagtatrust sa Kanyang salita. Pwede ba yun? Parang opposite na parang magkakontra na mga statement yun Nagtitiwala ako sa Panginoon Diyos pero hindi ka naman nagtitiwala sa Kanyang salita. Hindi bagay yun. Hindi magkalaban yung dalawang yan. Ang pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, yung meron kang karunungan ng Panginoon, meron kang kaalaman ng Panginoon, meron kang kaunawaan ng Panginoon. Yan ang pagtitiwala. Diyan madidevelop ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Paano natin nasabi yan? O balikan natin ang ating main verse. Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala. Pag-aralan natin ang context niyan, mga kapatid. Una-una, yung talata nagsimula doon sa salitang sapagkat. Para bagang meron siyang yan ang dahilan kung bakit niya nasabi yung mga unang talata, di ba? Sa 3:26, sinabi yung salitang sapagkat. Ibig sabihin, kaya nagkaroon ng 3:25 dahil dyan sa 3:26, di ba? Sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala. Kaya magandang pag-aralan natin ang konteksto niyan. Yung mga talata bago dumating dyan at makikita natin yung sinasabi natin kanina na ang pagtitiwala sa Panginoon ay nakabatay doon sa karunungan, kaalaman at pagkaunawa sa Panginoon. Kaya hindi ka pa pwedeng ihiwalay sa salita ng Diyos para talagang maging buo, ma-develop, maging matibay ang ating confidence sa Panginoon. Pag-aralan natin ang context, tingnan nyo. So, 3:26 yun, Sa 3:19 tayo magsimula. Ang sabi rito, nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Pansinin niyo yung nakakulay na mga salita. Karunungan, kaunawaan. Imagine ninyo, ang Panginoon Diyos lumikha pala ng earth sa pamamagitan ng wisdom ng Panginoon. At ang understanding, yung kaunawaan, sa pamamagitan ng understanding na establish niya ang mga langit. So nakita nyo, sumunod na verse. Sa kanyang kaalaman, ito yung pangatlo. Kanina, karunungan, wisdom, tapos understanding, ito naman kaalaman, knowledge. By His knowledge, sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. So ganun ang naganap pala lahat ng mga bagay na yan sangayon sa mga talatang binabasa natin. Na sa pamamagitan ng kaalaman ng Diyos, ng knowledge ng Panginoon, ay nagkaroon ng kalaliman, mga depths, na nabahagi yun. At nagkaroon ng mga alapaap at nagsipatak ng hamog. Ngayon, bakit ba natin binabasa yan? Nasa context kasi yan Ito yung sumunod. Ang sabi, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan.
Ano ba kaugnayan yan sa pinag-uusapan natin? Malaki ang kaugnayan yan. Patungo to, mga kapatid, sa main verse natin na 3:26 na sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala. Na dito nauna nabanggit yung karunungan, kaalaman at kaunawaan ng Panginoon. At ang sabi dito sa verse 21, huwag silang mga hiwalay. Ano yung sila? Tumutukoy yan siyempre doon sa nauna nabanggit. Yung karunungan, kaalaman at kaunawaan ng Panginoon ay huwag mahiwalay. Huwag mga hiwalay sa ating mga mata. Palagi nating titingnan. Ganun ang ibig sabihin yan, di ba? Huwag mahiwalay, palagi nating titingnan. Palagi nating kukonsultahin yung karunungan, kaunawaan at kaalaman ng Panginoon. Ingatan daw natin na magaling ang karunungan at ang kabaitan. So dapat meron tayong koneksyon, di ba? Doon sa wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon. Na, ibig sabihin niya, yung knowledge, marami kasing nagsasabi, nagka-claim ng knowledge, understanding, and wisdom. Yung knowledge and understanding na pinag-uusapan natin dito, yung knowledge, understanding, and wisdom na ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos. May kaugnayan sa Panginoon Diyos. Na doon ang ating mga mata ay huwag may hiwalay. Pagmamasdan natin palagi yan. Kaya nag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos dahil alam natin ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng kaalaman, nagbibigay ng wisdom at pagkaunawa. Tuloy natin sa verse 22. Tingnan nyo. So dito nakita natin na huwag tayong umiwalay sa karunungan, kaunawaan at kaalaman ng Diyos. At yung susunod na mga talata, makikita natin yung mga benepisyo kung bakit niya nasabi yan. Ito yung sunod-sunod na 3 benepisyo na makakamit natin kung tayo ay hindi hihiwalay sa karunungan, kaunawaan at kaalaman ng Diyos. Yung verse 21 yan, no? So 22. Makita natin na magiging buhay yun sa ating kaluluwa. Tingnan nyo. Sa gayo'y magiging buhay sila. Nabanggit na naman yun sila. So shall they be life unto thy soul. Ang alin yun? Di yung yung karunungan, kaalaman at kaunawaan ng Panginoon. Magiging buhay yun. Magbibigay ng buhay sa ating mga kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. Yung biyaya sa iyong leeg, and grace to thy neck. Grace to thy neck, parang magiging dekorasyon ng iyong leeg. Parang magiging magandang kwintas yan, pero hindi literal yan, mga kapatid. Hindi kwintas na literal yan. Kundi parang ipinapakita lang dyan na magiging maganda ang iyong buhay. Sangayon sa mga komentaryo, dahil yun lang ang po pwede mo ma-interpret yan. And grace to thy neck, ano ba ang kinalaman ng liig doon sa ating pinag-uusapan, yung neck. Figurative yan. Biyaya sa iyong leeg. No? Ang sabi nito, sa gayon magiging buhay sa iyong kaluluwa. Talaga naman, di ba? Napatunayan natin yan Natutunan natin ang daan ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng karunungan at kaalaman at ng pagkaunawa na itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa. Ano pa magiging benepisyo? Yung sumunod na verse, 23, makakalakad ng tiwasay at hindi tayo matitisod. Dahil sabi nito, ito yung susunod pag tungkol pa rin doon, kung magkagawin, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Parang konektado, no? Kung magkagawin, kung pag nangyari daw yung verse 22, balikan natin verse 22 mga kapatid, basensya na kayo. Kung kayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, o pag naging buhay sila sa iyong kaluluwa, ano mangyayari? Kapag yung kaalaman, karunungan, kaunawaan, ay naging buhay sa ating kaluluwa at biyaya sa ating leeg, kapag narating natin yung verse 22, mararating natin tong verse 23. Kung magkagayoy, lalakad ka ng yung lakad na tiwasay. Magiging mapayapa, tiwasay. Tiwasay, hindi lang mapayapa, safely, sabi dyan. Then shalt thou walk in thy way safely. O so yung karunungan, kaalaman, kaunawaan ng Diyos, kapag yan naging buhay sa ating kaluluwa, yung mga landas natin magiging safe. Diba? Ligtas tayo sa kapahamakan. Sasabihin nyo, hindi na ba tayo mapapahamak? Huwag nyo masyadong ililiteral na
all the time na hindi ka na mapapahamak. Bakit may marami mga Kristiyano na napapahamak? Kasi nililiteral nila yun. At alam nyo, ayaw natin magturo ng false hope dito. No, na maling pag-asa, na parabagan sa lahat ng sitwasyon puro kagandahan na lang ang mararanasan natin. Hindi, generally, talagang lalakad tayo safely. At kung ilalagay natin sa spiritual na perspective yan, o pananaw, yung makakalakad tayo ng safely, pwede nating sabihin na sa landas natin, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, kahit magkawindang-windang na physically, magkasakit man tayo, magka-cancer man tayo, kahit magkahirap-hirap ka sa material mong pangangailangan, ligtas pa rin yung landas na iyong dinadaanan. Sapagkat lumalandas ka patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi yung iba kasi iniisip nila, dito lang sa daigdig yan. Masisira ka. Kapag ipinangaral mo na lahat ng bagay rito sa mundong ito, i-interpret natin yan sa physical lang, masisira tayo. Kaya yung iba nawawala ng pag-asa sa Diyos Yung iba nawawala na ng tiwala sa Diyos kasi nakadinig ng aral at napaniwala doon sa mga aral na lahat na lang dito sa buhay nito ay mabuti. Nakaranas ng hirap, nagkaranas ng magkasakit. Nagkasakit ng kanser, namatay sa kanser na mahal niya sa buhay. Akala niya nasumpa na siya ng Diyos o kaya iniisip niya, hindi pala totoo yan sinasabi ng Biblia. Kasi mali yung tinanggap na aral. So dito wag natin i-interpret yan mga kapatid, na dito lang sa daigdig nito, na kung magkagawin lalakad ka ng yung lakad na tiwasay, pwede ka naman maging tiwasay sa puso mo. Di ba? Pwede tayo magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan natin, kahit magulo ang daigdig. Ganun yun, di ba? Sapagkat tayo pinapatnubayan ng Holy Spirit, meron tayong kagalakan, meron tayong kapayapaan. Kahit ano pa nangyayari sa mundong ito. Kaya yung mga unang mga Kristiyano, palagi ko nababanggit na example yun. Yung mga nangamatay sa pag-uusig noong unang siglo hanggang sa panahon natin ngayon. Maraming mga Kristiyano na uusig, namamatay. Nang dahil sa pananampalataya, pero nakalalakad sila ng tiwasay sa landas. Pwedeng physical yan. Why not? Di ba? At nararanasan natin yan. Sa kasalukuyan, tiwasay ang buhay natin physically. Materially, tiwasay ang buhay natin. Pero wag tayong mag-i-stick lang doon, mga kapatid. Kaya iba nawalan ng tiwala sa salita ng Diyos. Dalang interpretation nila, yung dito lang sa lupa. Lalo na yung mga nagtuturo ng prosperity gospel. Itinuturo na dapat prosperous ka sa buong buhay mo. Kaya yung iba nawawala ng pananampalataya dahil hindi nangyayari sa buhay nila So makita nyo, no? So dito mga kapatid, lalim-laliman natin. Kukunin natin ang interpretasyon ng banal na kasulatan ng isang talata, hindi lang sa konteksto ng talata, hindi lang sa konteksto ng kapitulo, hindi lang sa konteksto ng matandang tipan, kundi kasama ang bagong tipan. Ibig sabihin, pag nag-aaral tayo ng Biblia, pag sinasabi nating pag-aralan natin ng konteksto, tinitingnan natin yan sa buong konteksto ng Biblia. Dapat ganun. So yun, pero ito sigurado to. I-apply lang natin, laliman lang natin ang ating espiritualidad ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Talagang makalalakad tayo ng tiwasay, mga kapatid. Kapag yung karunungan, kaalaman at kaunawaan ay hindi hihiwalay sa ating mga mata. Kapag palagi nating pinagmamasdan yan, yung karunungan, ibig sabihin, hindi naman literal, kundi pagmamasdan, ibig sabihin, palagi natin tinitingnan, palagi nating ginagawang gabay. Di ba ganun lang naman dapat ang maging interpretasyon ng mga binabasa natin dyan? Na sunod-sunod na talatang yan, di ba? Magkakaroon tayo ng tiwasay na pamumuhay. Tiwasay naman ang buhay natin. Sa ngayon, talagang tiwasay ang buhay natin. Wala namang gera. Kahit may COVID-19 o may COVID-19. O paano yan, may COVID-19. Tiwasay pa ba? Tiwasay pa rin. Kahit nag-iingat tayo dahil may COVID-19. So, pinapractice natin yung mga health protocol. Bakit? Ayaw natin magkasakit ng COVID-19. Pero may katiwasayan ba?
meron pa rin katiwasayan sapagkat tayo pinapatnubayan ng karunungan, kaalaman at kaunawaan na galing sa Diyos. Tuloy natin, verse 24. So makalalakad tayo ng tiwasay. Hindi tayo matitisod, sabi rin. Ang iyong paa ay hindi matitisod. Hindi tayo tutumba sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi meron tayong tinititigan na karunungan, kaalaman at kaunawaan. Kaya importante mga kapatid, para hindi tayo matitiso rin sa buhay natin, palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pa yung susunod na verse sa ating context. Mag-aalis ng takot at magbibigay ng kapayapaan. Ito, di ba? Nararanasan natin yan. Kahit may COVID-19, kahit ano pa problema natin. Sabi sa 3:24, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga. At ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Mahimbing, ang sarap ng tulog natin. Di ba? Kahit magulo ang paligid, kahit hindi ka naman maginhawa sa material mong pamumuhay. Ano pa sabi rito, yung karuktong niyan, sa 25. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni pagkabuwal man ng masama pagka dumarating. Huwag daw tayo matakot kung ano man ang mangyari sa paligid natin. May nakita kang masama na nabuwal, huwag kang matakot. Mayroong disaster na nangyari, huwag kang matakot. Huwag kang matakot pag nagkakabiglaan, katulad yung COVID-19, nagkabiglaan. O kaya nagkaroon na. Marami mga biglaang pagkatakot, yung gugulatin ka na lang, naganap na sa buhay natin. At sabi, huwag daw tayo matakot. O bakit daw tayo huwag matakot? O ito, diyan pumasok yung ating main verse. Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ng iyong paa sa pagkahuli. So, bakit tayo hindi matatakot? Dahil ang Panginoon sa Kanya ang ating pagtitiwala ay magiging iyong pagtitiwala. For the Lord will be your confidence. Kaya hindi tayo natatakot, hindi dahil sa ating sarili. Hindi dahil matapang tayo. Kung tumatapang man tayo, ay dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi sa ating sarili. Hindi self-confidence, kundi confidence sa Panginoon. Marami tayong na-accomplish sa buhay. Marami tayong nagagawa sa buhay. Hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa Panginoon. Kaya nga na sinabi ni Apostol Pablo dito sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which strengthened me. So, nagagawa ni Pablo ang lahat ng mga bagay dahil sa nagpapalakas sa kanya. At ang nagpapalakas sa kanya, hindi yung sarili niya. Lumalakas siya, malakas siya. Pero hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng mga bagay dyan na sinasabi, hindi naman puro kaswertehan lang sa buhay yan. Kasama, actually, dinidiscuss ni Pablo dyan, yung mga negative sa buhay, na kaya niyan lagpasan ang mga negative sa buhay. Ilang beses na natin natalakayan, di ba? Pero maganda, basahin ko muna yung verse 12, verse 13 niya, no? Yung pinanggalingan niyan, ito yung sinasabi ni Pablo na kanya magagawa. Hindi yung hindi na naman yan. Kasi pasensya na kayo mga kapatid kung napapaulit-ulit ko yun. Yung aral tungkol sa prosperity gospel, yung claim. Claim na lang ng claim kahit ano, no? Ang tinutukoy ni Pablo dyan, na lahat ng mga bagay, eto, marunong ako magpakababa at marunong naman ako magpakasagana. At sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. So, hindi tungkol yan sa pagkiklaim na kaya ko yan, I claim, sapagkat lahat ng bagay magagawa ko. Claim mo yung isang bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Hindi yan Pinapakita lang ni Pablo, ano man sitwasyon ng buhay niya, ay kaya niya dahil kay Kristo nang papalakas sa kanya. Hindi tungkol yan sa pag-claim ng hangarin niya sa buhay, ng kagustuhan niya na magkaroon siya ng ganon sa buhay. Hindi yun. Kundi tungkol yan sa bawat sitwasyon ng buhay natin, kayang-kaya natin, mga kapatid, na mamuhay ng ayon sa pananampalataya dahil sa lakas na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo. So, ang pagtitiwala dyan ay sa sarili. Ang pagtitiwala dyan ay hindi pala sa sarili. Mali. Ang pagtitiwala dyan
ay sa Panginoon, hindi sa sarili. Nagkamali ako. Hindi sa sarili, kundi sa Panginoon. So, yun. Ngayon, yung pagtitiwala natin sa Diyos, mga kapatid, hindi lang sa buhay na ito. Iba kasi nakapokus lang dito sa buhay na ito. Yung confidence natin sa Panginoon, na tayo tutulungan ng Panginoon, sa buhay na ito at sa buhay na darating. Na itatawid tayo ng Panginoon Diyos hanggang sa makarating tayo doon sa kanyang kaharian. Na isang halimbawa rito, mga kapatid, na pagkakatiwala sa Diyos sa buhay nito at sa buhay na darating. May isang kwento sa Biblia. Maraming kwento sa Biblia na pwede nating applyan. Pero ito, mga kapatid, nais kong makita nyo yung aral dito sa kwento ng 3 kaibigan ni Daniel. Na dito makikita natin na ang kanilang pag-asa ay hindi lang yung tutulungan sila ng Diyos dito, kundi kahit anong mangyari rito, kahit masawi sila rito, kahit mamatay sila rito, kahit mahirapan sila rito, ay nandun pa rin ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Natutulungan sila ng Diyos. Sapagkat ang focus nila, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Alam nila na may kaharian ng Diyos na pisikal sa kabilang buhay. Alam nila na meron tayong patutunguhan pagkatapos ng buhay nito. Ganun dapat ang nasa isipan natin. Tingnan niyo yung kwento. No? Hindi na natin babasahin ang buong chapter 7 buong chapter 3 pala. Chapter 3 ng Daniel. Dito natin mababasa yun. Yung kwento tungkol doon sa 3 kaibigan ni Daniel. Mga Hudyo sila. Talagang sila yung mga naging tapat sa pagsunod sa kautusan. Ano? Ito, mga kapatid, nung sila'y nasa bihag sa pagkabihag sa Babylonia, ang hari noon ay si Nebuchadnezzar, si Nabucodonosor, Nebuchadnezzar ng Babylonia. No? Nag-utos siya na ang lahat ng mga mamamayan na nasa kanyang kaharian ay dapat sumamba sa malaking rebultong ginto na kanyang ipinatayo kapag narinig nila mga pagtunog ng mga musical instruments. At ang lalabag sa kanyang kautusan nito ay iahagis sa malaking mabangis na hurnong nagniningas. Hurno, yung malaking oven. Di ba? Ito sabi, kaya nangyari, verse 7 tayo chapter 3. So, kukunin lang natin mga key verses para hindi tayo magtagal. So, kaya't sa oras na yun, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpaterepa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. O nangyayari, order ng hari yan Utos ng hari, hindi dapat mabali. Kapag hindi ka kasi sumunod yan, ihahagis ka doon sa oven na nagliliyab, nagnininga sa apoy. Ang problema rito, mga kapatid, si Shadrach, si Meshach, at Abednego, mga pangalan yan, ng 3 kaibigan ni Daniel, na pawang mga Hudyo nga na naging tapat sa kanilang kautusan. At hindi sumunod doon sa hari. Kaya kitang-kita sila na hindi sila sumamba nung magtunugan ng mga musical instruments. Kaya ano nangyari? To make the long story short, inaresto sila at dinala sa harapan ng hari. At nung sila'y nasa harapan na ng hari sa verse 14, eto nangyari. Si Nabucodonosor, yan si Nebuchadnezzar, ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Shadrach, Meshach at Abednego, na kayo'y hindi maglingkod sa aking Diyos ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo?" Ano naging sagot? Laktawan na natin para mapabilis tayo. Ito naging sagot. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito." Aminado naman sila Hindi sila sumunod "Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas kami sa iyong kamay, o hari." Ay, yun na naging sagot nila, no? Na ililigtas naman kami ng aming Panginoon Diyos. So yung kanilang confidence, yung kanilang pagtitiwala, yung kanilang pananampalataya, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ililigtas sila kahit ihagi sila ni Haring Nabucodonosor
doon sa nagniningas na horno. Pero, eto mga kapatid, yan yung positive side. Yan ang madalas ipangaral. Pero yung susunod na talata, yung parabagang negative, para sa akin negative, positive, then negative. Paano kung mangyari ang negative? Ano sabi ng tatlo? Ano sabi ng tatlo? Ngunit kung hindi, ano ibig sabihin ng ngunit kung hindi? Parang sinabi, kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon Diyos, kahit mamatay kami, pagkahagis mo sa amin doon sa hurnong nagniningas, kahit mamatay kami roon, masunog kami. Ibig sabihin yan ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod o maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Makita nyo, no, yung kanilang paninindigan. Alam nyo, pagkatapos ng pangyayari yan, lalong nagalit yung hari dahil sa sagot ng tatlo. At pinag-utos na painitin pa ng makapito ang nagniningas na horno. 7 times, kailangan painitin pa yan. Galit na galit ang hari. At talaga yung hari, talaga sa galit niya, nagmamadali. Talaga, ihagis yan doon. Sa mabilis ang aksyon kasi, nagmamadali na lahat. Yung mga lalaking nagsibuhat doon sa tatlo para ihagis sila, patay. Nadilaan ng apoy sa sobrang init. Patay yung yung mga lalaking naghagis doon sa tatlo. Pero yung tatlo, alam natin ang kasunod na kwento. Naligtas, totoong naligtas. Physically yung tatlo. Hindi sila nasunog. At tumakita ni Haring Nabucodonosor, yung kababalaghan na yun, nakita niya umaapoy sa loob. Nakita niya yung tatlo. At merong kasama pang-apat. At hindi sila nasusunog, pinalabas niya. At doon nakita ni Haring Nabucodonosor na tunay nga ang Diyos noong tatlong yun. Pero ang gusto ko makita nyo rito mga kapatid, hindi lang yung success story na naligtas sila. Ang gusto kong makita ninyo, yung nasa verse 80 na yan, na hindi natin inaalis dyan. Gusto ko makita ninyo yung paninindigan nung tatlo. Na meron silang pananampalataya, meron silang confidence, kumpiyansa na ililigtas sila ng Diyos. Pero nandun pa rin ang kanilang isipan. Ngunit kung hindi, ibig sabihin, kasi meron possibility palagi na mapahama ka ng tuluyan. Physically mapahama ka, pero yung kaluluwa mo ay hindi mapapahamak. Dahil sabi, ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, hindi kami maglilingkod doon sa mga Diyos-Diyosan mo o sa ibang mga Diyos. Hindi sila maglilingkod. Kahit mamatay sila doon. Yan ang gusto ko makita nyo mga kapatid. So, hindi lamang yung physical na success story ang dapat nating nakikita ron. Kasi kung doon lang tayo magfo-focus, halimbawa, dito lang ako magfo-focus sa 3:17. Na lumilitaw dyan talagang ililigtas ka. Di ba? Talagang, paano kung hindi ka naligtas dyan? Paano ka nasunog ka? Ito daw ba may nangyayari ngayon? Mahaba na ang kwento natin tungkol dyan. Yung mga apostol, nangamatay lahat, malibang kay Juan. Lahat sila namatay sa pag-uusig. Nasawi lahat sila. Pinugutan ng ulo, pinana, sinibat, kung ano-anong ginawa sa kanila. Pinako ng patiwarik sa krus. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila nailigtas ng Diyos. Hindi nangangahulugan na nasayang ang kanilang kumpiyansa sa Panginoon. Sapagkat mas merong higit na mas magandang kalagayan ang pinuntahan nila doon sa paraiso. Yun ang dapat doon natin makita. Kapag nakakita ka ng Kristiyano, halimbawa, may sakit na cancer at ayaw gumaling, ibig sabihin ba doon nasumpa siya ng Diyos? Paulit-ulit kong sinasabi yan. Sapagkat maraming kumukontra dyan. Maraming kumukontra na hindi daw dapat gano'n ang pagtuturo. Parang itinuturo mo pa yung negative. Hindi. Dapat ituro natin, huwag natin bigyan ng maling pag-asa ang mga tagapakinig. Sapagkat sa Biblia man ay may mga pag-uusig. May mga nangamatay na pag-uusig. Pagka-akit nga ni Kristo sa langit, ang unang pinugutan ng ulo, nakasulat doon sa mga gawa. Si Santiago na apostol, pinugutan ng ulo ni Herodes. Nakita nyo, di ba? So maraming inusig, maraming pinagpapatay. O ibig sabihin ba doon, pinabayaan sila ng Panginoon Diyos? Hindi. Sapagkat ang tinitingnan nila,
yung paradise na patutunguhan natin. So, dapat ganoon din tayo. Kahit nasa gitna ng pag-uusig na to, magkakaroon tayo ng katiwasayan. Yun ang pangakong nakita natin kanina sa ating main verse. Na nasa Panginoon ang ating pagtitiwala. Kaya hindi tayo matatrap, hindi tayo matitisod. At sa pag-aaral natin ng context nung kanina, nakita natin na yung buhay natin magkakaroon ng katiwasayan habang tayo lumalandas sa daigdig na ito. Kahit ano pa ang mangyari sa paligid natin. O kaya dadako tayo sa aral at mensahe natin mga kapatid. Ang kailangan lang, yung pagtitiwala, yung confidence natin sa Panginoon. At dito makikita nyo sa mga susunod na mga talata na tunay nga na yung kumpiyansa natin sa Panginoon ay hindi lang para sa buhay nito. Kundi ang confidence natin sa Panginoon ay higit sa lahat ay umabot yan. Mapanatili natin yan. Yung confidence sa Panginoon hanggang sa araw ng paghuhukom. Sabi nito mga kapatid, manahan tayo kay Kristo upang magkaroon tayo ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sabi nito sa English, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not to be ashamed before Him at His coming. We may have confidence. Kailan yan? Sabi nga dyan, no? At ngayon, mumunti ko mga anak, manahan kayo sa Kanya. So, dapat manahan tayo kay Kristo. Huwag tayong aalis kay Kristo. Sabi ni Kristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya huwag tayong umalis kay Kristo. Ang hindi umalis kay Kristo, yung mga naniniwala sa Kanyang salita, yung patuloy na sumusunod sa Kanyang salita, patuloy na nag-aaral ng Kanyang salita. Kaya mahalaga yan, yung manahan tayo sa ating Panginoon. Yan ang kondisyon na pinapakita sa atin ng banal na kasulatan. Kailangan manahan ka sa Panginoon. Hindi yung sasabihin mo lang, o Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Magandang sabihin yun kung nananahan ka sa Panginoon. Magandang sabihin, the Lord will be my confidence. The Lord will be your confidence. Okay yun, maganda yun. Pero dapat nakikita natin ang context niyan. Dapat tayo nananahan sa Panginoon. Kaya nga, yung konteksto kanina na nakita natin, dapat nandun yung karunungan, kaalaman at kaunawaan ng Panginoon na dapat ay wag hihiwalay sa ating mga mata. At dito naman manahan tayo sa Kanya kay Kristo, yung tinto ko dyan. Bakit? Upang kung siya'y mahayag at magkaroon kayo ng pagkakatiwala. O para daw pag nahayag siya sa second coming ng ating Panginoon sa Kristo. Kinakailangan manahan tayo sa Panginoon upang pagdating niya sa muling Kanyang pagbabalik ay magkaroon tayo ng pagkakatiwala. We may have confidence. No, confidence na hindi tayo mapapahiya at huwag tayo mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. So nakita niyo yung confidence sa Panginoon ay pwede natin gamitin habang tayo nabubuhay rito upang maranasan natin ang biyaya ng Panginoon, lalo na yung kapayapaan sa puso natin, sa landas na ating tinatahak. Kailangan meron tayong kumpiyansa sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin, kahit sa anumang bagay, no? Halimbawa, kahit sa mga literal na physical na bagay, na ito, magagawa ko to. Ako, makapagtatapos ng pag-aaral, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa dunong, dahil sa lakas na ipagkakalob sa akin ng Panginoon Diyos. Ako'y magkakaroon ng hanap buhay, magiging maayos ang aking hanap buhay dahil sa ang aking pagtitiwala ay sa Panginoon, dahil nagtitiwala ako, natutulungan ako ng Panginoon. Pero paano kung bumagsak ang negosyo mo? Hindi pa rin dapat mawalan ng pagtitiwala ang siguradong sitwasyon, pagkakaroon ka ng kapayapaan. Matututunan mo lahat yan. Kaya may instruction karunungan, kaalaman, kaunawaan. Kailangan natin ng tatlong bagay na yan at makikita natin yan sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi iba-iba ang sitwasyon ng buhay natin kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, malilito ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya yung iba, nangyayari, sasabihin na lang, hindi pala totoo yan Kaya mga kapatid, importante na tayo palagi nag-aaral ng salita ng Diyos para lumawak
lumalim ang ating pagkaunawa. Hindi yung isang side lang ng buhay ang nakikita natin. So yun, ano pa tagubili sa atin sa ating pagwawakas? Sabi nito, huwag nating itakwil ang pagkakatiwala. Yung pagkakatiwala, yung confidence natin. Huwag nating aalisin yan. Never naalisin natin yan sa buhay natin. Ano man ang mangyari sa atin. At sabi, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Magandang yung pagtitiwala dyan, confidence. Cast not away therefore your confidence. Huwag nating tatanggalin ang confidence natin. Hindi self-confidence yan. Confidence natin sa Panginoon. Huwag nating tatanggalin yan. Huwag nating itatakwil. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Yan siya sabi natin di ba? May pagtitiis talaga upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Hindi may pagtitiis, di ba? Hindi naman puro positive. Yung pagtitiis, positive din yan kung tutuusin Sapagkat ay nagre-resulta sa positive effect yan sa ating spiritual na pamumuhay. Ang positive effect niyan titibay tayo sa ating pananampalataya. Tuloy pa natin. Sapagkat sa madaling panahon siya'y pumaparito at darating at hindi magluluwad. Sa matid, kaya sinasabi yung mga tagubili na yun, dahil darating ang Panginoon Kristo. Darating na ang Panginoon Kristo. Bakit na? Sabi diyan, sapagkat sa madaling panahon siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwad, di na lang magtatagal. Sasabihin na iba, bakit tatagal-tagal na 2,000 taon na nakakaraan? Tandaan natin, sa Diyos, walang time ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nakukulong ng boundary ng panahon. Sabi nga doon sa sulat ni Pedro, di ba? Hindi natin naisama rito, na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Huwag natin intindihin yung panahon na yun. Basta sinabi ng Biblia, sa madaling panahon, hindi na magluluwat, hindi na magtatagal, darating ang Panginoon. Sa verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayaw ng Diyos yung ganun. Pag umurong tayo, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Dapat mabuhay tayo sa pananampalataya. Dalawang sense yan pag sinabing mabuhay sa pananampalataya. Now the just shall live by faith. Mabubuhay tayo, habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, dapat nabubuhay tayo ng ayon sa pananampalataya. Yung araw-araw ng buhay natin, dapat inaangkop natin doon sa pananampalataya ang tinuturo ng Biblia. Nabubuhay tayo sa ilalim ng impluensya ng Ebanghelyo. Ibig sabihin na sumusunod tayo sa salita ng Diyos. At ang sabi dyan, mabubuhay sa pananampalataya, pwedeng yung pangalawang sense niyan yung pananampalataya natin, mga kapatid. Yan ang kailangan natin para mabuhay tayo sa buhay na walang hanggan. Sabi pa rito sa verse 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ganyan ang dapat na maging kalagayan natin. Hindi tayo babalik doon sa dati nating kapahamakan, dating buhay ng kapahamakan, sa masamang pamumuhay. Huwag na nating babalikan yan. Mga kapatid, maging seryoso tayo tungkol sa bagay na yan. Yung dati mong mga masasamang gawa, huwag mo nang balikan. Dahil ayaw ng Panginoon Diyos yung bumabalik pa tayo roon. Kundi ang kalagayan natin dapat doon tayo sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Dapat huwag tayo alis sa kaligtasan. Pag bumalik ka sa dati mong buhay, maaalis ka sa kaligtasan. Ganun o yun. So yung confidence natin sa Panginoon, huwag nating itatakwil. Ang confidence na itinuturo ng Biblia, ano man ang ginagawa natin dito sa buhay, isipin natin, dapat ganun ang mindset natin. Ang confidence natin hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating talino, hindi sa sarili nating kayamanan, kalakasan, kung ano pa mga asset natin. Ang confidence natin ay dapat nasa Panginoon. So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat po. Naway nakinabang tayo sa ating ginawang pag-aaral. Tayo po'y muling manalangin.